Ipagpatuloy natin ang ating kwento. Pare-pareho silang nagulat sa biglang pagdating ni Elton. Maging si Elton din ay hindi na itago ang pagkagulat nang makita niya itong si Tepa. Natanggal ang ngiti na ibinungad niya at napalitan iyon ng panlalaki ng kanyang mga mata. Tony, biglang sabi nitong si Cloud habang nakangiti at niyakap si Elton para hindi malata ang pagkabigla niya sa bigla nitong pagdating. Habang yakap ni Cloud itong si Elton, napatitig si Elton dito kay Tepa na hanggang ngayon ay nanatili pa rin sa mukha ang pagkakabigla. Humiwalay na ng yakap itong si Cloud at napatingin sa mukha ni Elton. Nabigla na lang natanggal ang ngiti nito. Are you okay, Tony? Bakit parang nakakita ka ng multo? Tanong ni Cloud at napasulyap kay Tepa. It's because you saw this beautiful angel. Well, just a reminder, akin lang siya. Elton cleared his throat. Hindi pagsisinungaling nito. Nagulat lang din ako sa reaksyon mo kanina, parang ayaw mo akong makita rito eh. Tumawa ng peke si Elton. Kasi naman, akala ko kasi hindi ka na talaga darating. You assured me the other day and look, ito ka sa harapan ko. Paliwanag naman ni Cloud. Humakbang si Cloud palapit kay Tepa at hinawakan ang kamay nito. By the way, this is Tepa, my girlfriend. Nanlaki mga mata ni Elton at napalunok ito. Naalala niya ang message request niya kay Tepa noon. Hi, kamusta ka na? I hope you already forgive me. Tepa, I miss you. And I still miss you. I created this new account because you blocked me on my main account. And I can't send you a message, nor stalk you. Let me meet once again. I get back there in the Philippines. I hope there's still another chance for our love. Napasulyap si Cloud kay Tepa para tignan ang reaksyon nito lalo. Ngunit halos walang pinagkaiba ang mukha nito at ni Elton. Why, bakit gulat na gulat ka rin? Tanong ni Cloud habang nagtatagpo ang mga kilay nito. Hindi ba't palagi mo kong tinatanong noon kung bakit ayaw kong papuntahin nitong si Tony rito? Pero ngayon ito na siya. Pagulat namang sabi nitong si Tepa, nilalamig na kasi ako. Pagpapalusot ng Tepa at niyakap ang sarili. So, aren't you guys going to introduce yourself to one another? Inosenteng tanong ni Cloud. Or don't tell me nagkakilala na kayo before. No, mabilis na tugon ni Tepa. Hindi ko siya kilala at hindi niya ako kilala. This is the first time that we met. Initigan ni Tepa itong si Elton at binigyan ito ng sign na huwag sasabihin na magkakilala sila. Makuha ka sa tingin, Elton. She's right, pagsisinungaling muli ni Elton. Pilit nang umiti si Elton at pagkaraan ay inilahad ang palad dito kay Tepa. My name is Elton. You can call me Tony, Elton or Babu or anything you want. Pagpapakilala nito at ipinagdiinan ang salitang Babu. Iyon kasi ang tawagan nila ni Tepa noon. Just don't call me on my real name. Pang matanda kasi, tumawa silang dalawa ni Cloud. Ako naman si Tepa, walang gana nitong pagpapakilala at nakipagkamay na lang. Naramdaman niya ang kamay ni Elton na minsan nang umaplos sa buo niyang katawan. Mahina at pasimpleng pinisil ni Elton ang palad ni Tepa at pagkatapos ay ngumiti. Grabe ka naman sa pagpapakilala mo, Tony. Parang introduce yourself sa eskwelahan. Pagbibiro ni Cloud at nagtatawanan sila. Maliban kay Tepa na apektado sa presensya ni Elton. By the way, kumain ka na? May sobra pa namang handa kanina at pwede rin magluto na lang for dinner. Sakto, insan, gutom na ako. Hinimas ni Elton ang kanyang tiyan. Kagagaling ko lang din kasi sa biyahe. If that's the case, then leave your things here. At tatawagin ko si Mang Eddie to bring it to the guest room. Suhestyon ni Cloud na ikinakaba ni Tepa. Alam niyang may iwan silang dalawa ni Elton kung magkataon. No, ako na. Nakahinga ng maluwag si Tepa dahil sa sinabi ni Elton. Doon na lang ako sa katabi lang nitong kwarto. Doon din naman ako nagstay before at namamiss ko na ang room na iyon. Sige, ikaw ang bahala, pagsangayon ni Cloud. Magpapalit lang kami at pagkatapos ay mauuna na kami sa baba. Nice, magpapalit din muna ako, saad ni Elton at pagkaraay ngumiti. Napasulyap ito kay Tepa. Makahulagan itong tinitigan. Ilang sandali pa, naglakad na ito dala ang mga gamit papunta sa kwarto na katabi lang nitong kwarto na Tepa. Nasapag na silang tatlo at magkatabi si Cloud at si Tepa na nakaupo, karap nila si Elton. Hindi na sila nagluto dahil marami pang natirang pagkain. Sa handaan nila, kahit pa may mga dala ring pagkain ang mabisita nito pa uwi. Sino nagluto nito? Tanong ni Elton at pagkaraay ay sinubo ang pork steak. I hired someone to cook for this day. Si Chef Arpon, sagot naman ni Cloud at saka ngumiti. Masarap ba, Tony? Oo naman, sobrang sarap. Wika na Elton at napasulyap kay Tepa na ikinailang naman ito. So asan ang regalo mo? Pagbibiro ni Cloud at tumawa ito. Baka naman,
Bibigyan mo ako ng bagong sasakyan yan ha. Ilang sasakyan ba? Seryosong tanong na Elton. Biro lang. Ang yaman-yaman mo na tapos maghihingi ka pa ng regalo. Buraot ka rin no? Ganito mag-usap si Cloud at Elton. They're so close with each other and kilala nila ang bawat ugali ng isa. Magkasanggang dikit silang dalawa simula ng pagkabata kaya ganoon na lang kasakit kay Cloud na magawa siyang pagtaksila ng pinsan. Noong panahong magnobyo at nobya pa, si Elton at Tepa, hindi pinakilala ni Elton itong si Tepa dito kay Cloud dahil hindi naman masyadong nagtatagal si Cloud dito sa Pinas dahil nasa Amerika ang business at family business nila. Si Elton naman ay may kumpanya rin siyang inaasikaso rito sa Pinas at labas ng bansa. Sa mga panahong iyon ay kumakayod naman si Tepa sa buhay umaga man o gabi noon. Napasulyap si Tepa kay Elton nang maramdaman niyang parang may humahaplos sa binti niya. Wala namang pusa sa mansyon o kahit anong mga hayop kaya imposibleng ang mga iyon ang humahaplos sa kanyang balat. Napausog siya at bagyang tumunog ang upuan ngunit hindi iyon si Cloud. Kamusta nga pala sila tita sa Amerika? How's mom and dad? Magkasunod ang tanong ni Cloud. They're all good and the last month, we had our family reunion. Sayang wala ka ron. Magbabahagi ni Elton at pagkatapos ay sumubo na ng pagkain. Ikaw lang ata ang wala roon. Yeah, I saw it on your Facebook post. Wika naman ni Cloud. Pero okay lang naman. May pinagkakaabalahan din naman ako rito. Napasulap ito kay Tepa at pasimpleng napangiti itong si Tepa. Weh, di nga, bulalas na Elton. Nahuli niya kasing napasulyap si Cloud dito kay Tepa nang sabihin nitong may pinagkakaabalan siya rito. Insan, saan pala kayo? Nagkakilalan tong si Maria Magdalena. Peking tumawa si Elton ngunit hindi iyon ikinatuwa ni Cloud. Alam niya ang kahulugan ng salitang Maria at Magdalena. Isang bayarang babae. I mean Tepa pala. It doesn't matter where we meet, git ni Cloud. At tinuwakan ang kamay ni Tepa na nakapatong lang sa mesa. What matter is that we both love each other and rest assured, none of us will resort to cheating. Pinagdiinan ni Cloud ang salitang cheating bilang patama sa pinsan. Ouch, pabirong sabi ni Elton at napahawak sa kanyang dibdib. Pero sigurado naman akong hindi mo nakilala iyang si Tepa sa isang bar or club. You're not into bars and clubbing at mas lalong hindi ka papatol sa mga bayaran. Tatayo na sana si Cloud ngunit pinigilan siya ni Tepa sa pamamagitan ng pagpisil nito sa kamay na nakahawak sa kanya. Kasi hindi tayo magkapareho, seryosong tanong ni Cloud. Isa pa, someone's background isn't a qualification in love. Walang biodata kapag namamahal. Walang resume. Uminom ng tubig si Elton. Saka pinunasan na kanyang bibig bago magsalitang muli. Tumpak, nakuha mo. Tinuturo-turo nitong si Elton itong si Cloud habang nakangiti para bang binabaril gamit ang daliri. Kaya sa iyo ako kapag nagmamahal. Kaya pala nagawa mong agawin si Giselle. Mahinang natawa itong si Tepa sa sinabi ni Cloud. Napasinghal naman si Cloud at pagkaraan ay napasulyap kay Elton. But don't mind it, Tony. We're good at nagbibiro lang ako. Di naman ako nagalit insan Napasinghal si Elton at muling sumubo ng pagkain. Nga pala, sana sa susunod makapagluto ka naman ng the best chicken curry mo. Napangiti si Cloud at si Tepa ay napasulyap sa kanya. Magaling din talaga itong si Cloud sa pagluluto at hindi iyon may tatanggi. Namiss ko na ang putahe mo. Naglakbay ang tingin ni Elton dito kay Tepa. Masarap din kasi talaga lalo na ang hiwa. Muli na namang inihagod ni Elton ang kanyang paa sa binti ni Tepa. Ang hiwa ng manok. Napatikim si Cloud at tumingin kay Elton. Baka naman busog na busog ka na. Kaunti pa nga lang nakakain ko Pagkibit balikat na Elton. Baka itong si Tepa ay busog na sa sarap. Hindi na kasi nakakapagsalita. Huminga ng malalim si Tepa at piking ngumiti dito kay Cloud pagkatapos ay kay Elton. Nakakasuka na nga wika ni Tepa at ngumisi kay Elton. You may risk if you're too full already. Hinawakan ni Cloud ang balikat ni Tepa. Later, I'll just sit here. Tinatamad pa akong tumayo, wika ni Tepa. Insan, napatingin sina Cloud at Tepa dito kay Elton na magsalita ito. How long you'll be staying here? At pangiti namang sabi lang si Cloud, maybe for good. If you're still worrying about cruise it, no need to. She's fine. Now and your family already paid her hospital charge. Dagdag pa ni Elton. Napasulyap si Tepa kay Cloud dahil naguguluhan siya. Hindi niya kilala si Crucit at walang nababanggit na pangalan itong si Cloud sa kanya. Tony, not now. Seryoso itong si Cloud at diretsyong nakatingin sa mukha ng pinsan. Why, hindi mo pa ba nasabi kay Tepa ang tunay na rason kung bakit ka andito? Kunwaring nagulat ito ngunit ang totoo, sinasadya niya itong itanong. Never mind.
Let's talk about it. If you have some time, I'll never have time for that talk. Giit ni Cloud saka uminom ng tubig. Iba na lang ang pag-usapan natin. Business or anything, huwag lang iyon. Pagkatapos ng kwentuhan nila, nang nasa kwarto na sina Tepa, si Elton naman ay naroon na sa pool area, nagpapahangin. Tepa, I'm sorry for Tony's action kanina ha. Saad ni Cloud pagkilabas ni Tepa galing sa shower room. I'm not offended. Tinanggal ni Tepa ang tuwalya na nakapatong sa kanyang ulo. Siguro ganoon lang talaga siya. Ganoon lang talaga siya magsalita, pasmado. Natawa ito, naalala ko tuloy ang nakasagutan kong babae nung isang araw. Kahit sana na ganoon siya magsalita, sana natuto naman siyang ilugar ang pagsasalita niya. Nakakahiya naman sa'yo lalo pat hindi kayo magkakilala. Natigilan si Tepa sa pagpapatuyo ng kanyang buhok. Sa totoo lang, nainis ako sa kanya nang malito siya sa pangalan mo. At nung sinabi niyang hindi naman siguro kita nakilala sa bar, wika ni Cloud na nakaupo sa sopa ngayon habang may binabasag magazine. There's nothing to be mad. Where's the lie? Where's the lie, Cloud? Ibinaba ni Cloud ang magazine at napahinga na malalim. Hindi naman sa ikinakahiya ko kung saan kita nakilala. Ayaw ko lang sa tono ng pananalita niya na parang minamaliit niya ang trabahong pinanggalingan mo. Katwiran ni Cloud saka tumayo. Isa pa, hindi ka na nagtratrabaho roon. Ay naku Cloud, forget about it. Wika ni Tepa at umarap kay Cloud. Kalimutan na lang natin ang mga pinagsasabi ng pinsan mo. He probably had jet lag. Fine, ngumiti si Cloud at umupo sa may kama. Tapusin mo na iyan para makatulog na tayo. Oo, mabilis lang ito. Maya-maya pa, naglakad na si Tepa patungo sa higaan at tumabi kay Cloud sa pag-upo. Tepa, I have something to tell you. Pagsisimulan ni Cloud kaya napasulyap sa kanya si Tepa. What is it? Tungkol ba ito sa mga sinasabi ni Tony kanina? Tumawa si Cloud. O ngayon ko lang napansin halos kapangalan pala ng ex mo. Pero ano nga ba ang sasabihin mo? Pag-iiba ni Tepa ng usapan. Basta bukas na yon, saad ni Cloud at niyakap si Tepa saka ibinaon ang muka sa balikat ito. Malapit sa tenga. What I need right now is my birthday gift. Kinagat niya ang tenga ni Tepa. Ako na ang mag-unbox. Hindi naman tayo maaabala ni Tony. Tumili bigla si Tepa at sabay silang bumagsak sa kama. At kung ano pa ang mga sunod na mangyayari ay abangan nyo sa susunod na bahagi ng ating kwento. Ipagpatuloy natin ang ating kwento. Kagagaling lang sa taas ni Tepa at pagkababa niya ay dumiretso siya sa pinaka-headquarter ni Mang Eddie. Kasalukuyang wala sa bahay si Cloud at Elton dahil sa may nilalakad sila, bagay na hindi alam ni Tepa. May lakad po ba kayo ma'am? Tanong ni Mang Eddie sa kanya nang lumapit siya rito. Nariyan naman po isang sasakyan, maaari ko po kayong ipagmaneho. Ah hindi po Mang Eddie, wala po akong lalakarin. Pagpapaliwanag ni Tepa, may mga bagay lang akong itatanong sa inyo. Ganun po ba? Sandali, may kukunin lang ako. Pumasok sa maliit na headquarter itong si Mang Eddie. At ilang segundo lang ang lumipas, lumabas na ito at may dalang upuan. Maupo po kayo rito. Alok ni Mang Eddie matapos mailapag ang upuan. Nag-abala pa po kayo. Napangiting sabi ni Tepa at umupo. Hindi naman po masyadong marami ang itatanong ko. Nanatili lang sa likod si Mang Eddie at pagkaraay naisipang magbiro. Akin na humamang upuan, mukhang ayaw nyo eh. Tumawa ito at maging si Tepa ay hindi nakaligtas sa biro nito. Magkalapit lang ang kanilang upuan ngunit may sapat itong distansya para hindi magtama ang kanilang siko. Tungkol saan po ba ang itatanong niyo sa akin? Tanong ni Mang Eddie habang nakasulyap sa nakasarang gate. Tungkol kay Elton at Cloud. Diritsang sabi ni Tepa sabay sulyap sa guard. Kung tungkol po sa kanyang dalawa, marami po akong maikukwento. Bidang sabi ni Mang Eddie at napasulyap kay Tepa habang napangiti. Kung hindi niyo po na itatanong simula nung bata pa sina Sir Cloud pati itong si Sir Tony, guard na ako rito. Ha? Bakit? Dito ba nakatira sina Cloud dito dati? Oo, lalo na sina Sir Cloud. Bago kasi nakapagpatayo ng kumpanya ang pamilya nila sa labas, dito muna sila sa Pinas. Huminga ng malalim si Mang Eddie. Sina Sir Tony naman. Nagpupunta sila rito dahil kapatid ni Sir Erwin ang mama ni Sir Tony. Si Sir Erwin naman po, siya ang papa ni Sir Tony. Ah, I see. Therefore, you have seen them grow from a kid up to now. Wika ni Tepa at inipit ang ilang hibla ng buhok niya sa likod ng kanyang tenga. Oo, pero may kaunting pangyayari rin akong hindi nasaksihan sa kanilang paglaki. Paglilinaw ng Mang Eddie, noong nagbinata sina Sir Cloud,
Iyon din ang araw na lumipad sila papuntang ibang bansa. Dahil sa itinagal ko na rito, ako ang naiwang bantay ng bahay na ito. Simula rin ang araw na iyon, ang bahay nito ay nagsilbing bahay bakasyonan nila hanggang sa ipinamana na ito ni Sir Erwin kay Sir Cloud. Mukhang nagkamali si Tepa sa kanyang iniisip na kaunti lang ang tatanong niya. Kahit ngayon pa lang nabuwili na siya sa mga kinukwento ni Mang Eddie sa kanya. Mang Eddie, sinabi mo na bahay bakasyonan ito. Kapag ba umuwi rito si Cloud, may dinadala ba siyang mga babae? Tinititigan ni Tepa itong si Mang Eddie para hindi ito makapagsinungaling kung sakaling naiisin nito. May kilala ka ba ang cruset na babae na dinadala niya rito? Tumawa ng malakas si Mang Eddie dahil sa tanong ni Tepa. Uminto lamang siya nang dahil sa seryosong mga titig ni Tepa. Bakit ma'am, nagsiselos po ba kayo? Pinipigilan ni Mang Eddie na huwag na namang tumawa. Biro lang ho, pagbawi niya. Yung sinasabi niyo pong cruset, hindi ko po yun kilala pero maliban sa iyo, may babae ring naidala rito sa Sir Cloud nung nakarang taon bago ikaw. Ah, sino? Si Ma'am Giselle po. Natagilan si Tepa, si Giselle na naman ngunit ipinagtataka niya kung bakit hindi kilala ni Mang Eddie itong si Cruset. Sino si Cruset? Pero ma'am, ikaw lang po ang kinakasama ni Sir Cloud dito ng matagal sa iyong dalawa ni Ma'am Giselle. Alam naman ni Tepa na hindi talaga magtatagal si Cloud at Giselle dito sa mansyong ito. Dahil isinasama naman ni Cloud si Giselle sa tuwing pupunta ito sa ibang bansa. Napag-usapan na rin naman nila Cloud ang tungkol kay Giselle. At alam na rin niya na ang babaeng nakausap niya noon sa cellphone ni Cloud ay si Giselle na ex nito. Mabait ba ang Giselle na iyon? Mataray na tanong ni Tepa. Kaya nagpipigilan naman itong si Mang Eddie sa pagtawa. Sa tingin mo Mang Eddie, sino ang mas maganda sa amin? Nanlaki ang mga mata ni Mang Eddie sa huling tanong ni Tepa. Ay huwag mo nang sagutin Mang Eddie, alam ko naman ang sagot, ako syempre. Hindi pala nasasabi sa akin ni Sir Cloud na bukod sa mabait at maganda ka, may pagka mahangin ka pala. Natawa si Tepa kaya ay hindi nakapigil tong si Mang Eddie, tumawa na rin siya. Si Cloud, mahilig talaga iyan magkwento lalo na sa akin. Parang tatay na ako nito at parang anak ko na rin siya. Sa lahat ng mga naging girlfriend niya, ikaw at si Ma'am Giselle pa lang ang ipinakilala niya sa akin. Marami na naman daw siyang naging girlfriend sa ibang bansa, ngunit wala naman siyang siniseryoso. Ikinakama niya lang at kapag natatapos na niyang ikama, iniiwan na niya. Pati pala kagaguhan niya na ikwento niya sa'yo. Pasaring ni Tepa. Dati po talagang gago yung si Sir Cloud. Kaso nagbago siya dahil kay Ma'am Giselle. Huli na nang mapagtanto ni Mang Eddie ang huli niya nasabi. Pero siya rin ang sumisira kay Sir hanggang sa nakilala ka niya ngayon. Ikaw naman ang nakapagpapasaya sa kanya at sana huwag mo rin gawin ang ginawa ni Ma'am Giselle sa kanya. Si Giselle, the woman who changed him and also the reason why Cloud was in a mess before he met me. Pag-uulit ni Tepa sa pinupunto ni Mang Eddie. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala Mang Eddie. I'll be the best woman for Cloud. And I'll never break his heart. Just like what Giselle did to Cloud. Ayos iyan at sigurado akong gagawin mo yan. Napahawak sa batok si Mang Eddie, saka ngumiti. Napansin ko kasing mas maganda ang pag-uugali nyo kaysa kay Ma'am Giselle. Natawa na lang si Tepa, iniisip niya lang kanina na mas maganda siya kay Giselle. Pero ngayon pati pala sa kalooban ay lamang na siya. Galing na rin iyon mismo kay Mang Eddie. Si Elton, is he as good as Cloud? Sa kalublooban ni Tepa, nais niyang tawanan at sukaan ang pangalan ni Elton. Bukod sa napapangitan siya, may hinanakit rin siya rito. Ma'am, mag-ingat po kayo sa pagtawag sa kanya. Ayaw niya pong tinatawag siya sa tunay niyang pangalan. Pagpapaalala ni Mang Eddie. Kaya pala hindi niya sinabi sa akin ang tunay niyang pangalan noon. Bulong ni Tepa sa sarili sa katumaray. Ano ho? Wala po, pagsisinungaling nito. Parang ayaw ko lang sa aura niya. Siya yung tipo ng lalaki na hindi mag-aalang gumawa ng kalokohan. Napailing si Mang Eddie habang nakangiti. Mabait naman iyon tulad kay Sir Cloud, kaya lang mas pasaway iyon nung kabataan nila. Ganoon ba? Tanging nasabi ni Tepa. Nag-iisip siya, nagtatanong pa niya ngunit naunahan siya ng Mang Eddie. Kano-ano niyo nga pala si Canorio. Nanlaki ang mga nitong si Tepa. Madalas kasi siyang nagpapaalam kapag gabi lalo na kung hindi na duty na pupunta siya sa inyo. Hindi alam ni Tepa ang sasagot. Una, hindi niya naman ito kano-ano at pangalawa, ngayon lang ito nagpupunta sa kanila. Nahinto sa pag-iisip si Tepa nang makarinig ng tunog na sasakyan. Sinundan iyon ang pabusina at pinabuksan ito ni Mang Eddie gamit ang remote na naroon sa loob ng kwarto niya. Hindi na muna ipinasok ni Cloud ang sasakyan at sabay silang lumabas ni Elton na may mga dala. May dalang 4 na paper bags itong si Elton at sa pagkakabasa ni Tepa sa nakasulat sa paper bags, alam niyang mga damit ang laman nun. Tumayo si Tepa hanggang sa lumapit sa kanya si Cloud.
Si Elton naman ay nasa likuran. Nagkatitigan silang dalawa ni Tepa nang yakapin ni Cloud si Tepa. Agad na kumuwala si yakap si Tepa dahil sa ilang nang magkatitigan sila ni Elton. At ngumiti na lamang ito kay Cloud. Why are you here? You should be staying inside dahil mainit dito sa labas. Nag-aalang sabi ni Cloud. Hindi naman nakapagpigil si Elton at nagsalita ito. Insan iakyat ko na ito sa itaas. Pagpapaalam nito kay Cloud. Tumango naman si Cloud bilang tugon at naglakad na si Elton papasok. Nang lalagpas nito kay Tepa, sinadyan ng tamaan ang pang-upo ni Tepa at napakagat siya ng kanyang labi nang maramdaman ang matambok at malambot na pang-upo ng ex. Pagkatapos nun, pagkaraan ng mga ilang oras, kasalukuyang nakahiga na si Tepa. Nakapatong ang ulo niya sa matigas na dibdib ni Cloud. Ang isa naman niyang kamay ay nakapatong sa abs ni Cloud. Nadamang-dama niya dahil sa wala itong pang-itaas na suot. You told me last night that you're going to say something. Pagsisimula ni Tepa, sabihin mo na bago pa tayo makatulog at makalimutan mo na naman. Huminga ng malalim si Cloud at narinig iyon ni Tepa, pati ang pagbuga nito na naging mabango sa pang-amoy niya. Huwag ka sana mabibigla sa sasabihin ko. Pang-iinganyo ni Cloud sa atensyon ni Tepa. Nag-angat ng tingin si Tepa, naghihintay sa susunod na sasabihin ni Cloud. Umukit ang lungkot sa kanyang muka. Tony bought a flashlight. A life like a bug na a masturbator. Biglang hinampas ni Tepa si Cloud dahil sa nagkamali siya sa iniisip niya. Pati mo naman iyan, ikikwento mo sa akin? Sarkastikong tanong ni Tepa. Pabayaan mo na lang iyang pinsan mo kung tigang na siya. Niyapos ni Cloud si Tepa habang tumatawa at hinalikan ang noon nito. Hindi, seryoso na, ito na talaga. Naglakbay ang isang kamay ni Cloud papunta sa kamay ni Tepa na nakapatong sa kanyang pandesal. Hinawakan nito at iniisip kung paano sisimulan ang sasabihin niya kay Tepa. Remember what Tony mentioned last night, si Cruzette? Tumango naman si Tepa. Bakit? Babae mo ba siya? Sa Amerika, nabuntis mo ba? May bahid ng galit ang pagkakasabi ni Tepa. Nagkunot ang noo ni Cloud habang mahinang tumawa. Bakit mo nahulaan? Tumatawa ang pagbabalik ng tanong ni Cloud. Nanlaki ang mga mata ni Tepa saka napabangon. Gago ka ba, Cloud? Ayaw ko sumisabit. Aalis na sana si Tepa palabas ngunit pinigilan siya ni Cloud na hindi pa rin tumitigil sa pagtawa. I'm sorry my wife, nagbibiro lamang ako. Wika ni Cloud at hinigit ang kamay ni Tepa. You're jumping into conclusion. That's why I made a joke about it. Ito na sasabihin ko na talaga. Parang bata talaga itong si Cloud. Kung sabagay, bata na talaga siya sa paningin ni Tepa. Sa edad niya, dumididi pa rin kasi siya. Napatingin sa kanya si Tepa at umupo ito. Umusog si Cloud palapit kay Tepa para magkatabi sila sa pag-upo. After what my ex did year ago, I decided to go back to America. And my plan was to stay there for good. Walang planong babalik dito sa Pinas because all the memories I want to forget mostly happen here. Tahimik lang si Tepa at hindi hinihiwalay ang tingin kay Cloud. Seryoso na nga talaga itong si Cloud. Wala na kasing ngiti at masiglang mga mata ang makita sa kanya. You know how broken I was. At noong nasa Amerika ako, getting wasted was only escape I know. Mapaklang napangiti si Cloud. My parent got worried because of my action. My company was about to lose but my father decided to let my sister manage it and be the acting CEO while I am finding myself in the paggimis I was in. Anyway, my sister still thanked me because being the CEO of my company for the meantime served as her training. Fresh graduate lang kasi iyon na second course niya na related pa rin sa business sa isa sa mga sikat na universidad sa labas ng bansa. So your sister is handling your company? It is really okay to you? Tanong ni Tepa. Yeah, she knew her limitation and she knew that it was mine. Even my parents keep saying I should not worry because my sister has no intention of taking my company. After all, one of my family companies will be given to her. Paliwanag ni Cloud. Wait, nasaan si Cruzette doon? Is she your sister? No, agad na sagot ni Cloud. Because of my action, being reckless and selfless, my parents thought that getting married will be help me emotionally. Napalunok si Tepa lalo na marinig niya ang mga salitang getting married. They introduced Cruzette to me. She was the daughter of one of my parents' business partner. Napailing si Cloud at napapuga ng mainit na hangin. I confrontly told my parents that I don't like Cruzette. Kahit ang naising matikman ito ay hindi pumasok sa isipan ko. Ganoon pa man, Cruzette parents forced through maikasal lamang kami. Tepa is holding back her tears. She doesn't want to hear anything that will probably rip her heart. Cloud noticed that Tepa's eyes will bleed anytime. At sabi pa ni Cloud, they set up everything, prepared a party, and the reason why I'm here happened. Umiyok bigla si Cloud at ilang saglit pa, lumuha ito. Sanay na siyang lumuluwa sa harapan ni Tepa. At higit sa lahat, kinakailangan niyang umiyak dahil
Hindi nandadala ng mga malalim ang paghinga ang emosyon niya. Hinuwakan niya ang kamay ni Tepa. I lied when I told you that I'm here for vacation and business purposes. Naalala ni Tepa ang mga sinasabi ni Cloud. Kahit sa tuwing nakahiga sila nung nagkasama na sila rito ng matagal, sa tuwing tinatanong ni Tepa kung bakit andito itong si Cloud sa Pinas, ging nasa labas naman ng bansa ang trabaho nito, iyon ang isinasagot niya. Tell me what happened. There was sincerity in Tepa's voice. Hindi niya magawang magalit kung sakaling anuman ang sasabihin ni Cloud. Cloud is crying, and it means his heart. A man crying in front of a woman isn't a sign of being weak. It's bravery and being true to what the person really feels. Alam ni Tepa iyon. Since I despised Crusette, that night when the party was happening, I accidentally pushed Crusette down the stair. Napahigpit ang hawak ni Cloud sa kamay ni Tepa. She was following me, and I know she wanted to take advantage of me. Because I was already drunk. Mabuti na lang talaga at nasa gitna pa lang kami ng hagdanan na may tulak ko siya. I know that you're blaming yourself again, mahinang sabi ni Tepa habang tinitigan ang mapulang mata ni Cloud. It was hard, really hard. Fast forward after Cosette fell, she was sent to the nearest hospital. Dead on arrival hours later. We were informed that she's in coma. Dumampi sa kanilang katawan ang malamig na hangin na nanggagaling sa labas. Kahit ang buhok ni Tepa ay bahagyang nilipad. Nakabukas kasi ang sliding door sa may terrace. I disappointed my parents not because I didn't want to marry Cosette, but because I almost killed her. I wasn't charged to anything nor sent to jail because of my parents' influence. Hindi rin naman napatunayang itinulak ko siya at isa pa, nabigay kami ng pera sa pamilya ni Cosette. Galit ba? Galit ba yung mga magulang mo? No, galit sila sa sarili nila dahil sa pag-aakalang I need someone who could help me. Cloud is blessed, a rich man with down-to-earth parents. They never wanted me to come here dahil wala naman daw akong kasalanan. But they failed to change my mind. I felt guilty for what happened. Though it's an accident, I feel ashamed to my parents because para pa rin akong bata na nangangailangan pa rin ng magulang para maligtas nila ako. You're so lucky that you have a parents like them, ngumiti si Tepa. And what happened between you and Crusette made me realize something. Hindi naman talaga sila magiging ganyan sa akin kung hindi ko sinunod ang nais nila na pasukin ang mundo ng pagninegosyo. Umiwas ng tingin si Cloud at napasulyap sa nakabukas na pinto. I wanted to become a chef and lawyer but they showed no support. However, nung sinabi ko sa isang business school na lang ako papasok, they supported me and gave everything. Kahit pa mga bagay na hindi ko naman kailangan. Kaya ka pala masarap magluto. Pasaring ni Tepa, pero mas masarap ka. Tumawa si Cloud. Alam niyang gusto siyang pangitiin ni Tepa. I'm sorry for not telling you the truth. Ayaw ko lang talagang balikan ang mga nangyaring iyon. Kaya ako pumunta rito months ago. Saad ni Cloud at naglakbay ang tingin kay Tepa. When I got here months ago, I haven't moved on yet to my ex. And what happened to Cosette? I really thought I would end up being dead thinking of those shits. Mas umusog pa si Cloud kay Tepa. Mas malapit, but look, I'm still alive and it's because of you, my wife. Cloud, hinuwakan ni Tepa ang mukha ni Cloud. I love you, Cloud. I love you too, my wife. Your confession made me realize that women, drunk or not, are not the only ones being taken advantage of. Even men experience the same. Saad ni Tepa. Men experiences harassment too, giit ni Cloud. Anyway, I was expecting a kiss after you say I love you. Ikis-kiss po mukha mo. Tumatawang sabi ni Tepa. Sandali, ikukuha kita ng damit. Nakakainis lang kasi. Tapos na akong kumain pero nakakatakam pa rin ako. Tumayo ito at napailing na lang itong si Cloud habang tumatawa dahil sa sinabi nito. You can have me though. Pass. Pass, Cloud, saad ni Tepa at itinaas pa ang kamay niya na parang nanunumpa. I'm on a diet and araw-araw na lang. Matulog na nga lang tayo. At kung ano pa ang sunod na pangyayari ay abangan nyo sa susunod na bahagi ng ating kwento. Ipagpatuloy natin ang ating kwento. Maaraw ngayon ngunit sapat lang ang init na pumpasok sa pool area. Sa bandang kaliwa naman ng pool ay naroon ang speaker na sinet up nitong si Cloud para sa plan swimming nila ni Tepa. Maya-maya pa, kasabay na pagtugtog ng instrumental introduction ng kantang Mine ni Basi ay siya rin paglabas nitong si Tepa mula sa loob. Nakasuot ito ng roll at may sunglasses pa.
Para siyang sikat na modelo na inaabangan ng mga manonood na lumalabas. She was smiling when she came out. Her legs were menacingly taking the way and her hips that seductively sway wipes the warmth of the not so unspeak sun that touches her skin, the ocean breeze that jumps over the mansion wall plays along her bouncy hair. When she was already at the edge of the pool, where her foot could touch the water, she wags her head that made her hair dash from side to side. She smiled and the sunlight reflected on her hollow white teeth. Slowly, she untitled her robe that revealed her sunlight themed two-piece. She raised both of her hands, raked her hair, and totally took on the robe. Her glorious body was revealed and suddenly, she just found her feet inside the water. Nakaupo lang siya habang binababad ang mga paa sa tubig. Nasa loob pa si na Cloud at may hinahanda. Tutulong sana siya kaya lang naroon si Elton. Habang nababad, biglang may naamoy na pilit kumalabit sa kanyang ilong. Alam niya kung kaninong amoy yon. Kaya kahit gusto niyang lumingon, hindi niya ginawa hanggang sa may-ari ng amoy na yon ay nakatayo na sa kanyang tabi. Kailan ka pa naging introvert, Babu? Tanong ni Elton nang hindi tumingin kay Tepa. Nag-angat ng tingin si Tepa at napalunok siya nang mapagtantong kapantay ng ulo niya ang minsan nang umangkin sa kanyang katawan. Kahit hindi nakatingin sa kanya si Elton at kahit may suot siyang sunglasses, tinaraya niya ito. Don't say bad words, sarkastikong sabi ni Tepa. She hates being called Babu because they already done with each other. Vanish from my sight, Elton. Napatingin si Elton kay Tepa at bagya pa niyang tinanggal ang kanyang salamin para silipin si Tepa. For the first time, Tepa called him with the name he hates hearing. Napailing siya at mahinang tumawa. Napakaamo ng tawa ng boses ng si Elton. Parang hindi gagawa ng kalokohan. Isa rin siguro sa dahilan kung bakit marami itong nabibiktimang babae. Kasama na si Tepa. I miss you. Pagtatapat na Elton, saka ngumiti. Sabay baling ng tingin sa dulong pader na katapat niya. Dahil sa nakatingin na si Tepa sa kanya kanina pa, mas lalo lang napako ang tingin nito nang bigla na lang hubarin ni Cloud ang kanyang floral polo. Parang nasa spotlight ang kanyang katawan dahil sa liwanag ng araw na sumasamba rito. Kung walang kapintasan na pangangatawan ni Cloud, ganoon din kay Elton. Kung tutusin, mas malaki ang pangangatawan nitong si Elton. Mula sa batak na batak niyang dibdib pababa sa kanyang parang pinagtagpi-tagping bato na abs at sa kanyang pusod na may kalaliman at binubuhay ng ilang hibla ng buhok na konektado sa pinakatago-tago nitong kabaan. Ang kanyang muscles naman ay halatang hinubog na ng panahon at pag-ehersisyo. Mas nagiging kaakit-akit ang kanyang muscles dahil sa makapal na buhok ng kanyang kilikili. Alam na alam ni Tepa ang amoy ng kilikili na iyon. Mabango, nakakalulong. Ibinagsak ni Elton ang kanyang polo at namoy ni Tepa ang pabango nito. Maging ang sunglasses nito ay walang pag-iingat itong ibinagsak. Isang saglit pa, bigla na lang nag-dive itong si Elton at nabasa si Tepa. Malunod ka sana, bulong ni Tepa sa kanyang sarili. Habang matari na pinagmamasdan itong si Elton na naliligo, bigla na lang may humpa sa likod niya. Napalingon siya rito at doon niya napagtantong si Cloud iyon. Topless na itong si Cloud, bagay na ikinatuwa niya. Agad siyang tumayo, ginawang headband ang salamin at sinunggaban ang labi nito. Samantala sa kabilang dulo ng pool ay naroon si Elton at pasimpleng nakatingin sa kanila. Alam ni Tepa na hindi pa siya nakakaganti sa kawalang hiya ang ginawa ni Elton. Kaya naman dahil alam niyang pasimpleng nakatingin si Elton sa kanila ni Cloud, mas diniinan niya pa ang paggalik niya. Napahawak na si Cloud sa pang-upo ni Tepa at hinahatak ito na mas malapit sa kanya. Samantala, hinihimas naman ni Tepa ang dibdib ni Cloud hanggang sa sinadya niyang kapahin ang kabaan ni Cloud na natutulog pa. Sa kabilang dulo naman ng pool ay nanatiling nakatingin si Elton. Kahit papaano ay nasasaktan siya sa kanyang nakikita, lalo pat hindi pa siya tuluyang nakakamove on kay Tepa. Alam niya na ang namamagitan sa kanilang dalawa na Giselle ay kapuwa at pagpapainit lang sa katawan at makamundong pangangailangan. Nagpalingat-lingat si Elton hanggang sa nakita niya ang maliit na bato sa tapat niya. Nilakad niya ang katubigan, papunta sa gitna at nang matansya na niya ang distansya niya mula sa kinaroroonan ni Cloud, bigla niyang binato ang kanyang pinsan na abala sa paghalikan sa kanyang ex. Hindi naman pumalya itong si Elton at tinamaan sa braso itong si Cloud. Kumawala mula sa pakipaghalikan si Cloud at napasulyap ng tingin kay Elton. Maya-maya na kasi yan, mag-enjoy muna tayo rito sa tubig. Nagpapalusot si Elton na tumatawa pa. Nagkukunwaring hindi siya apektado. Panihira ka talaga, pagbibiro ni Cloud sabay tawa. Maging si Tepa ay tumatawa na rin, peke nga lang. Hintayin mo ako riyan, bubugin kita. Muling pagbibiro ni Cloud. Tara dito. Pagbabalik ni Elton ng biro at sinuntok ang sariling palad. Umasa kang pupulbasin kita. Malakas na tumawa si Cloud at bigla na lang nag-dive.
Sa isang iglap, bigla na lang siyang nakita ni Tepa na nasa harapan ni Elton at umakto itong buksingero na naghahamon ng sutukan. Napailing na lang si Tepa dahil sa mga pinagagawa ng dalawang lalaki. Dalawang lalaking kinahuhumalingan siya. "My wife, come here." Tawag ni Cloud kay Tepa. Hindi naman nagdalawang isip si Tepa at lumusong ito sa tubig at lumangoy papunta sa kinaroroonan ni Cloud. Nasa gilid silang tatlo ngayon ng pool. Nakasandal at bubad pa rin ang katawan sa tubig. Napapagitnaan si Cloud ni Tepa. Habang nag-uusap itong si Cloud at Elton, bigla na lang may naalala si Elton. "Hindi ba may niluluto ka sa loob?" Nanlaki naman ang mga mata nitong si Cloud at napasulyap sa mansyon. "I forgot," pagsisisi nito sa sarili. "Sandali, tingnan ko muna ang niluluto ko." "Sabi ko naman kasi na you should hire a maid." Pagsabat ni Tepa, "Anyway, sasama ako sa loob." "No, ako na." Giit ni Cloud at pagkatapos ay pumaytaas mula sa tubig. Bago pa makasunod si Tepa sa pag-ahon sa tubig ay nakakbang nitong si Cloud at pagkara ay mabilis na tumakbo. Nang papasok na itong si Cloud, bigla siyang napagtanto at sumigaw ito. "Tony, just a reminder, she's already mine." Napailing na lang ito si Tepa. Balak sana niyang lumangoy palayo ngunit nahigit ni Elton na kanyang kamay. "Tepa, hindi mo ba ako na-miss?" tanong ni Elton. Habang maigpit na hinawakan ang pulsuhan ni Tepa, mabilis namang iwinasiwas ni Tepa ang kanyang pulsuhan ngunit hindi pa rin bumibitaw itong si Elton. "Let go of me, Elton. Nasasaktan ako." Binitawan naman kaga ni Elton itong si Tepa nang marinig na nakakasakit na siya. "I'm sorry, saan ito?" "We're already done, Elton. Huwag mo na akong gambalain pa." Mairing saad ni Tepa. "You dumped me, remember?" Tepa voice crack. "I'm very sorry, Tepa. Allow me to prove myself. Let me be your babu again." Namumula na ang mga mata ni Elton. "I am this desperate because I want you back. Let me love you again." "You don't have to, Elton," Tepa said while her tears were pouring. "I'm now happy being with Cloud. So as Cloud with me." Humakbang palapit si Tepa. "You betray me. Isn't this a perfect time to be a good cousin to him? Stop pursuing me." Kahit hindi na para sa akin, para kay Cloud. Para sa pinagkaisa niyo ng gagang Giselle na yon. Natuod si Elton. He was caught off the guard and slowly, his head bowed and got stuck. Tepa's words were like bullets that hit him. He knew that Tepa was right. "We can never be lovers again but I can guarantee you that we can still be friends," saad ni Tepa sa katumalikod kay Elton. Nagulat naman siya nang mapaharap siya sa kanyang likuran. Dahil naroon na pala si Cloud sa kanyang likuran. Hindi niya lang batid kung narinig sila at kung kanina pa sila nito pinagmamasdan. Pagkatapos ng pangyayaring iyon ay agad pumunta itong si Cloud at si Tepa sa kwarto nila. Mabilis na pinihit ni Cloud ang pinto ng kanilang kwarto at itinulak ang pinto para isara ngunit hindi ito tuluyang naisara. The door was left ajar and Cloud has no time to check it of the heat and bed. Cold he and Tepa both feels. When they reached their bed, Tepa suddenly pushed him and immediately sat on top of him. Though Cloud was lying, he was still able to help Tepa took off his clothes. Tepa also helped him remove his clothes until he suddenly found himself totally naked and Tepa was already rubbing her wet. Count on Cloud's length. "Oh, Tepa," a thunderous moan escaped from Cloud's mouth. On the other hand, Elton just arrived from the bar where he almost got himself drunk. He remembered what Tepa told her earlier, and it set his heart on an agony. While taking his way toward his room, he noticed that the door of the room beside his was left ajar. He walked closer. There too close, but he was tempted to do something he didn't mean after hearing a soft and delicate moan. It was Tepa's moan. He gently pushed the door, making sure it would make no sound, and sneaked though it was happening inside. Though it was a bit dark, he clearly saw how Tepa bounces while Cloud length was inside of her. He bit his lower lip and a mixture of jealous and pleasure at what he felt. Cloud was holding Tepa who is guiding her movement. Elton on the other hand felt his knees trembling and he wanted to be on Cloud position. He rubbed his hand over his pants and felt his length that pointing on the left side. It was too hard to pull it towards the other direction. At sabi nito sa Elton sa kanyang sarili, "Bakit ba ako nasasaktan ng ganito? Bakit ba ako nagsiselos? Bakit ba gustong gusto ko pa rin makuha si Tepa? Ayaw ko ng ganito. Gusto kong makuha si Tepa kahit ano man ang mangyari. Pero bakit ang hirap makita na ang pinsan ko ngayon ay kasiping na ang babaeng minahal ko noon? Karma ba ito? Karma ba ang mga nangyayari? At kung ano pa ang masunod na mangyayari ay abangan nyo sa susunod bahagi ng ating kwento.